Magandang gabi po mga kababayan. Ito tunghay naman natin pong ating isang vlog pa naman na ang layunin ko ay magbibigay ng liwanag sa mga mamamayan. At lalo na itong pinakahuling issue na kung saan binasura ng Supreme Court ang lahat ng mga petisyon na sinampa laban sa impeachment. Ang rason, moot and academic. Mamaya, pag-usapan natin mamaya kung bakit. Ito, mag-music muna po tayo. Para sa aking apo. May apo, birthday nito. Good morning, guys. Oh, good morning, guys. Hey, come here. Say good morning to them. My name is Rishi. Wait, say good. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila At ito lang, I am kasi Supreme Court dahil lang nagiging sinisweldohan sila ng tao. Pinagkasulan ng mga existence ng tao. Tapos, napaka-importanting issue sa tao yung impeachment. Maraming mga tanong na hindi nasagot kasi moot and academic na daw. tirador, papakasing tirador, kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totokasing tirador, totokasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Totokasing tirador, totokasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na buwaya. Totokasing tirador, totokasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totokasing tirador, totokasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totokasing tirador, totokasing tirador, sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Okay, ito pa. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara,
para lang pag-asa. Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya, si BBM Sandro ikulong niya, si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik ang para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay. Okay, siguro proceed na tayo. Ang ating pag-usapan ay yung bakit naman nakakadismaya naman po, Mr. Supreme Court, Sir Justices, kay Sir Justice Alexander Gismondo, sa kay Most Senior Associate Justice, si Marvic Lunin. Ano ba ito? Sinasadya niyo ba ito o sadyang katamaran o kumakampi kayo laban kay Sara? Lahat po ng interpretasyon na I'm sorry, with due respect to all of you justices, lahat po ng interpretasyon ng tao ay laban sa inyo. O na, pwede sabihin tamad kayo. Ba't ngayon lang kayo nagdesisyon? Pangalawa, ay pwedeng sabihin at sinadya niyo dinili. Kasi kumakampi kayo laban kay Sara. O hindi kayo makalaban, bias na kayo laban kay Sara. Kasi may dalawang dyan, bakante ang pagka-Chief Justice sa November. So, nagsisip-sip ang bawat justices. Magre-retire pa naman si Justice Abby Lazaro Javier. Magre-retire si Alexander Gismondo. So, you can never blame us for suspecting not good things but bad things on you. Oh, yung isa, ulitin ko lang, sinadya ninyo ito na ngayon i-delay nyo para magkaroon kayo ng rason na moot an academic. Hindi po maniniwala ang mamamayan na hindi kayo makapag-desisyon na maaga. Pabilisan nyo lang ang tinatag na speedy disposition of case na karapatan ng mga tao sa Constitution ay hindi ninyo ginalang. Yan ang unang masamang interpretasyon dyan. Biro mo, impeachment po ito, Mr. Supreme Court. Kapag impeachment po, ang may legal standing ang lahat ng mga Pilipino. Pinakabuong bansa, mga Pilipino may legal standing. Therefore, you offended 110 Filipinos. Ganun po ang nangyari dyan, Mr. Supreme Court. Number 2, you offended justice. Wala kami problema if you could decide for or against Sara, walang problema yan. What is important is you decide so that we can trim down all other issues the next time around that the impeachment issues would be swirling around again. Ito ngayon, ang daming issue dito na dapat tinatanong ng badla na hindi malalaman anong desisyon nyo rito. Kasi hindi kayo nagdesisyon. Ang buong mundo nakatingin, hindi lang mga Pilipino. Kasi sikat ang mga Duterte sa buong mundo. Hindi nyo ba isinaalang-alang yan? Nagdadala kayo ng kahiyan sa Pilipinas, the slowest Supreme Court in the whole world, Philippine Supreme Court. In contrast to the United States, yung SCOTUS. Ano yung SCOTUS? Supreme Court of the United States. Siyam lang ang justice sa kala pero mabilis magdesisyon. Ang 51 states pa ang inisikaso. Sa atin isang state lang. Nagkaluko-luko pa.
So ito na talaga ang the height of injustice. Mga abogado na intindihan ko, hindi natakot sila mag-criticize sa Supreme Court. Baka ma-disbar sila kagaya sa akin. Mr. Supreme Court, huwag kayo magsasabi na mas magaling pa kayo sa akin. Lahat kayo dyan. I can challenge anybody of you to a debate. Pero hindi na importante. Yan ang importante lang sana dito nag-decision kayo. Magandang gabi, Zapata. JJ Zapata. Magandang gabi rin kay Emilia Mercado. Supreme Court, parang higad, nakupad, o sadya, nag-iintay ng malita, o napag-suspitsan tuloy kayo ng mga tao. Sabi ni Shinsha, tamawong sa pantaha ko, tama yung sa pantaha ko. Saka na mag-decide ang Supreme Court pag ongoing na ang impeachment trial at rason already moot an academic. Yun. Sinasadya. Kasi takot kayo kay Sara, takot din kayo kay BBM. Ayaw nyo magdesisyon. In the same manner na hindi rin kayo nagdesisyon sa usapin sa jurisdiction sa petition ni Bato at saka ni Duterte. Kung nagdesisyon kayo, wala na sana tayong problema eh. So, one of the biggest issues na nagbibigay na dulot sa ating ngayon ay dulot ng Supreme Court sa kapabayaan ng Supreme Court. Sa ginagawa nyo, Mr. Supreme Court, tinatawag ko na Mr. Supreme Court na referring to all of you, justices, the 14 justices and the Chief Justice. Mahiya naman kayo sa tao. Ang lahat po ng tao ay proper party po dito sa impeachment. Whether for or against Sara, proper party ang lahat. Akalain mo, magdeklara sila dahil moot an academic na daw. O tingnan natin para officially ipakita natin ang kanilang desisyon. Kakahiya kayo sa buong mundo. Bihira lang ang United States Supreme Court ba nagdedesisyon na moot academic? Tayo lang ang nagdedesisyon na moot an academic. Kakahiya. United States of America na Supreme Court siyam lang ang justices, kaya naman mag-decision. Basahin ko balita. The Supreme Court in Bank during its session today, August 5, 2026, dismissed the consolidated petitions questioning the proceedings before the House of Representatives and its Committee on Justice on impeachment complaints against Vice President Sara Z. Duterte. The EC ruled that the issues raised in the petitions, Israelito Torion et al. Versus House of Representatives Committee on Justice, represented by Jerbil Luistro, and House of Representatives, represented by Speaker Faustino D., and GR number E05667, Sara Z. Duterte, in her capacity as the Vice President of the Philippines, versus House of Representatives et al., had become moot or no longer required resolution because the House had already approved and transmitted the articles of impeachment to the Senate. In its resolution, the Supreme Court dismissed the petitions filed by Attorney Israelito Pitorion and Vice President Duterte. The petitioners argued that the House Committee on Justice exceeded its constitutional authority by gathering evidence and compelling witnesses to appear during the initial review of the impeachment complaints. They also questioned the committee's findings that the complaints were sufficient in form, substance, and grounds. The EC explained that the House transmittal of the articles of impeachment marked the end of the House rule in the impeachment process and the initiation of the impeachment case. As a result, the actions the petitioners sought to stop had already been completed.
Sino ba nagpapadili-dili? Kayo naman. The issue further held that the impeachment process had already moved to the Senate. Sinadya na ito na ngayon lang ninyo pagdesisyonan. Nakakaasar po kayo. Nakakaasar talaga. Ay, Anisito Danosos, good evening po, Atty. Tama po talaga, ang Supreme Court tahimik lang sila, parang sang-ayon na sila sa mga kurakot. O, di na, nasisisi pa tuloy kayo na kayo din, bakit maraming kurakot sa Pilipinas? O, anong himoon? Di mag-file ng motion for reconsideration. Pero ito po, ito lang masasabi ko. Ako po may sarili, may hiwalay akong petisyon na sinampa. Hindi naman dinispis ang aking petisyon, kaya mag-file ako ng motion to resolve. Yung aking petisyon. Meron din akong petisyon na ibuhayin ang impeachment laban kay Bongbong Marcos, hindi rin tinatsoon ng Supreme Court. Marcelo siguro, you are promoting Marcelo, Mr. Supreme Court? Ano to, mga tao nagsususpitsa na sa inyo na may mga maleta na kayo. So, paano gagawin natin ngayon dito? Sana naman ay magpaliwanag si Justice Leonin kasi siyang senior eh. Pag mag-retiro si Gismondo, si Justice Leonin ang pinaka-senior. Pinaka-problema talaga ito, when can we have a good Supreme Court? Sabi ni Dimos Pampusa, palitan ang lahat ng mga justice. Mga walang prinsipyo. Oh. Yan ang comment ng mga tao sa inyo. Eh kung hindi nyo nga pinarusahan si Gadon, si Hidarian, tsaka si Serdanya na nagmura sa inyo, siguro may karapatan din ako magmura sa inyo. This is a basic political right ng tao. Ayoko na mag-elaborate pa dito, pero naintindihan naman natin siguro lahat dito. Sa pagbuo ng bansa, lahat ng tao ay kailangan may papel, nakaboto para ibuuin ng bansa. Ang pagbubuo po ng bansa ay kailangan mabuo ang number 1. Dapat mayroong pamahalaan. Pangalawa, mayroong mga tao, populasyon. Pangatlo, yan tawag dyan, citizens. Pangatlo, dapat may teritoryo. Oh. Pang-apat, dapat may soberenya. Ibig sabihin, malaya. Malaya ka tayo kasi wala na bang nag-isturbo sa atin. Walang question dyan. May pamahalaan tayo kahit na masama. May pamahalaan tayo. Meron tayong teritoryo. Inagaw nga ng Malaysia ang iba. Meron pa rin tayo ang teritoryo sa West Philippine Sea. Inagaw pa ng China. Ang tanong dyan, unahin natin may teritoryo, may citizen, may pamahalaan. Ang tanong dyan, pang-apat, may soberenya nga tayo, pero ang pamahalaan natin walang kwenta. So parang wala tayong pamahalaan. Parang we are in anarchy. What is the use of government if it does not help the people? Instead of helping improve the lives of the people, ano nangyari? Minamalita-malita, kinuha lahat, kaya wala na makain ng maraming mga Pilipino. At hindi po kayo less guilty, Mr. Supreme Court. You are a contributor to all these evils that have befallen the Philippines, the benighted Philippines.
Biro mo ano bang mga issue na napaka-importante, napakahalaga po ng issue sa impeachment? Ang unang issue, isa-isahin natin. Unang issue ay dapat makasunod ba tayo sa walang duda na panuntunan na kung saan ang Senado at ang Kongreso at ang mababang kapulungan ay may sariling mandato para sa pagsasagawa ng proseso ng impeachment. Maliban na lamang kung hindi ito ipinagkaloob ng konstitusyon at mga batas. So magsimula tayo sa mga tanong na binibigay sa inyo ng mga petitioner. Number 1 na tanong dito, magmamatter ba ang 1-year ban rule? Sa sitwasyon na ganito, 4 ulit ang nagreklamo sa 2026. 2 ang nagreklamo na hindi pa February 6. Kasi February 6 ang nilagay ninyo na linya na timeline kung saan pwede magsampa ng bagong reklamong impeachment. Kayo ang may sabi nyo, kahit ako hindi ako conforme sa sinasabi ninyo. Bakit po? Pag-usapan natin ang 1 year. Kailan ba mag-epekto magsimula ang pagbilang ng 1 year? Di ba dapat nung magbibilang kung kailan ninyo ibinasura yung unang impeachment complaint, doon lang magsimula ang day 1. Pangalawa, mali din para sabihin na February 6 ang timeline. Bakit? February 5, last year, I'm talking about the 4 past complaints of impeachment. Ang una po ng 3 ay sinampa noong December 2, December 4, December 19 ng 2024. Ngayon, magbibilang tayo ng 10 session days. Ang session day sa first complaint ay, kung hindi ako magkamali, tumapak na sa January 15, 2025. Nang ibig sabihin, kung tumapak doon, iyon ang pagbabasihan ng pagsimula ng 1 year. Hindi yung February 5, 2025. Nagdesisyon kayo, tandaan ninyo, na binasura ang December 2, December 4, December 19 na reklamong impeachment na may paglabag sa konstitusyon. At sinabi ninyo, ng isa doon sa 3, yung pinakauna, yun po ay automatic na dismiss. At kung hindi na viable ang complaint, nagsimula na magbilang ng 1 taon. So baka doon, kailan ba magsimula ang bilang ng 1 taon? Kung hindi nag-apila, ay kung walang reklamo, kung walang nagpetisyon, dapat magsimula sa January 15, 2025. So, ang next 1 year nun ay January 16, 2026. Diyan na pwede makapagsampa ng kaso. Anong ginawa ninyo? Dineklara ninyo na February 5 ang timeline magsimula. Kaya February 6, 2026, pwede magsampa. Anong katwiran? Tandaan ninyo, kayo na mismo nagsabi na ang nagharang sa mga 3 reklamo na sinampa kasunod ng 2024 at ng February 5, 2025 ay ang unang complaint na sinampa noong December 2, 2024.
Ngayon, sinukat ninyo ang pinakahuling complaint binasihan ninyo, yung February 5, 2025. Di ba, asiwa? Hindi tugma sa lohika at hindi tugma sa katotohanan. Ang utos ng konstitusyon ay hindi makapagsampa ng bagong reklamong impeachment kung hindi maglilipas ang isang taon mula nung sinampa yung nauna na nag-dismiss. Ano kayo nangyari? O, pagbigyan natin. Kaya nga po, nagsampa yung naunang nagreklamo ng before February 6. Yung dalawa. Tapos ang dalawa, after February 6. Ang ginawa ng Committee on Justice, binasura nila ang February 2 at February 4 na sinampa. Anong ibig sabihin nun? Ang issue, kung January 15 attorney ang pwede magsampa ng bago, ibig po sabihin, yung February 2 na unang-unang sinampa, dalawa yun ha, dalawang complaint February 2, ay yun po ang pagbabasihan ng kasunod na 1-year timeline. Tama ba, attorney? So, ibig sabihin, kung yun ang kasunod, kailan naging dismiss? Nagkaroon kayo ng hearing for the first time, March 2025. Pagkatapos, March 2026. March 2026. Tapos, nauna, pinawithdraw na si Kiko Aquino D ng kanilang reklamo. Withdraw din ni De Lima yung kanilang reklamo. So, ibig sabihin, kung withdraw, good as dismissed, attorney. Not viable. Kayo rin na nagsabi, kapag ang reklamong impeachment ay hindi na viable, magsimula na ang bilang ng 1 year. So, kailan magsimula ang bilang ng 1 year? March 4, 2026. Therefore, hindi nyo na pwede tanggapin yung dalawang bagong impeachment ngayon. Yung Saballa complaint at saka Cabrera complaint. Ano kayo? Tinanggap? Tinuloy nyo? Nagreklamo po una si Sara sa pamamagitan ng kanyang abogado. Nagreklamo si Sara na nalabag na naman ang 1-year rule. Kasi ginamit yung impeachment, yung Saballa at saka Cabrera complaint. Na dapat sakop na yun ng March 4 na binasura dahil sa pag-withdraw nila ni Kiko Aquino din. Ay, nako. Yan po ang isang tanong doon. Issue sa petisyon na hindi na nasagot ngayon dahil moot an academic at huli ng lahat. Parang ang kwento, anhin mo ang kabayo! Alin mong damo kung patay na kabayo? Ganon ang ginawa ng Supreme Court. Ginagawa ng kabayo ang impeachment. Napakahalaga sa lahat ng tao ang impeachment na reklamo na malalaman. Ang katwiran ninyo na inakyat na kasi ng House of Representatives sa Senate kaya hindi ninyo maaksyonan na. Kumbaga, there is nothing now to restrain kasi ang act, hindi ka na pwede ma-TRO kasi nagawa na. Parang parang testimonya ni Attorney Wamil ng COA, asked and answered. Putang. Anong klase?
So, yan ang una na na-miss ng tao. Hindi alam ng tao kung ano ba talaga magtatalab ba yung 1 year sa una na yan. Yan po yung unang issue na binitbit nila ni Sara Duterte. Pangalawang issue, nung nag-endorse, attorney, nung nag-endorse sa Justice Committee, ang salita sa ating konstitusyon sa Section 3, Paragraph 1, na mag-endorse ang House of Representatives sa committee. Tanong ko ulit, sino ba dapat mag-endorse? Kung ang nakasulat, House of Representatives. Ang sagot dyan ay ganito. Kung binanggit na House of Representatives sa mag-endorse, dapat buong House ang mag-endorse papunta sa Committee on Justice. Dapat pagbuto-butuhan ng lahat ng House, members ng House. Majority wins, i-endorse kayo sa Committee on Justice. Anong nangyari? Wala, binigay lang kay Speaker Bujiti. Tapos si Speaker Bujiti naman, binigay lang na walang formalidad sa Committee on Justice. Ang laki ng issue na yan, hindi lang malalaman natin kung ano dahil dineklaran yung moot na academic. Di ba napaka-importante na kasagutan ang kailangan natin dyan? Sino ba talaga dapat mag-endorso sa Committee on Justice? Pwede bang speaker o buong House? Yan po ang importanteng tanong na hindi masasagot dahil sa kapabayaan ng Supreme Court. Next, umakyat na ngayon sa committee. Anong ginawa ng committee? In-examine muna kung dalawang reklamo, hindi na pinabayaan na itong dalawang unang reklamo kasi nag-withdraw naman. Kung sapat ba ang forma? Sufficient in form. Paano natin malalaman ano ang kahulugan ng sufficiency in form? Nakalagay rin po sa ating konstitusyon. Na kung may verification, permado ng nagreklamo, at tama ang nilalaman ng verification, at yung tumayo na nagreklamo ay may legal standing. At kung basahin mo ang formal again, lahat ng formalidad na kinakailangan ay nandun. Hindi pa muna tinitingnan niyan kung maayos ba ang pagkagawa ng reklamong impeachment o hindi. So, pag makita na sapat sa forma, ay automatic yan. Ang tanong ko lang, attorney, ng issue na nilatag ko rin doon, sino ba dapat ang magsasabi na sapat sa forma? Ang committee lang ba? O, kung committee, hindi ba ang attorney, sanay tayo sa kaso, pag sinabi mo sapat sa forma, hindi na dapat binubutuhan yan. Makita mo sa mukha pa lang. Parang ang tanong, si Toto ba kahit kalbo? O kalbo, ayos na. Parang gano'n lang yan. Bakit pagbutubutuhan pa kung kalbo na nga ako, magbutubuto pa sila kung kalbo ba ako? Hindi. Anong klase? Titingnan lang ang verification, basahin kung na-kompleto na ilagay. Basahin ang complaint kung ang may legal standing ba ang nagreklamo. Ganun po yun. Tapos,
hindi na kayo magawa dahil binasura nyo. Kasunod na tanong, attorney. Nakalagay sa proseso ng impeachment ng House of Representatives, alamin kung sapat ang sustansya, sufficiency and substance. Nakalagay po ang kahulugan kung anong ibig sabihin ng sustansya sa mismo sa impeachment proceedings ng House of Representatives rules. Nakalagay doon kapag nabanggit ang mga ultimate facts, hindi yung conclusory facts, hindi yung conclusion, ultimate facts, na pag binasa mo at gagamitan mo ng checklist, ay nandun lahat ang requisitos para sabihin na kung mapapatunayan na totoo, ay ma-impeach si Sara. Anong ginawa? Pinagbuto-butuhan. Ngayon, pag tinignan niya ng isang patas na tao, kulang sa sustansya. Una, bakit kulang sa sustansya? Walang binabanggit. Pag-usapan natin ng confidential fund. Walang binanggit doon na nagnakaw si Sara mula sa confidential fund. Binabanggit lang na may respetos. Hindi naman ibig sabihin pag nanakaw ang may respetos. Dapat binanggit doon na nagnakaw siya. Ilagay doon kung paano siya nagnakaw. Yan ang ultimate facts. Oh. So, halukayin mo man ang kanilang reklamo, hindi po nakalagay ang mga facts na kailanganin para sabihin mo na nabulsa niya. Kung wala kayong ebidensya na bulsa, walang fund misuse, walang betrayal of public trust dahil hindi na patunayan na binulsa. The only way na matatalo si Sara sa confidential fund ay kung mayroon kayong mapapatunay na ebidensya na siya ay binulsa niya ang pera. Kahit kalahati lang, kahit kunti lang. Walang aligasyon na ganun. Pinayagan nyo. Ganon din sa grave threats. Hindi nyo binanggit kung anong dahilan. Paano may connect na grave threats at gagawing betrayal of public trust? Walang nexus, walang effective causal connection. True enough, nung nakita natin, kayo lang kasi hawak nyo ang bit, bira lang kayo, bit lang kayo ng bit. Tapos pag decision nyo, ireklamo, isampa nyo. Yan po ang marka ng abusado. So, ngayon, tingnan natin ang salita tungkol dun sa unexplained wealth. Sapat ba ang pagkabanggit? Hindi muna natin tingnan kung may ebidensya wala. Ang tanong, sapat ba ang pagkabanggit na mayroong unexplained wealth? Kung ako tanongin nyo, binasa ko yun, wala. Bakit? Hindi ka sinabi kung magkano ang pera na itinago na hindi na paliwanag. The fact na pag hindi ka makapagsabi kung magkano ang hindi na paliwanag, ibig sabihin, tsamba ka. Hindi mo nilagay pangangailangan. Ang ibig sabihin lang naman dyan ay, nilabag mo yung prinsipyo ng probable cause. Walang probable cause na merong unexplained wealth.
O dapat naglagay kayo kung magkano yung hindi niya naipaliwanag na account na amount. So, ibig sabihin, kulang pa rin sa ultimate facts. Walang sustansya. Grabe. So, pagkatapos, pinagbuto-butuhan pa ninyo. Wala naman kayo dyan gagawin, kundi i-checklist nyo lang. Ano bang kinakaso nito? Kung kinakaso niya, murder, kailangan may nakabanggit na may pinatay. May nakabanggit kung paano pinatay. So, nakita nyo na, napakalayo. May depekto sa level pa lang ng commission. Ngayon, pangalawang tanong, binutubutuhan pa rin nila. Akalain mo ang bagay na nagtatanong si Toto, baka kalbo o hindi. Pag butubutuhan pa kung kalbo ako, hindi. Ganon po ang kahalintulad ng ginawa nila. O, next. Nagbuto-buto sila kung may reasonable ground ba. This time, titingin sila kung may ebidensya na nakatats. Akalain mo kulang ebidensya? Anong ginawa nila, attorney? Nagpasampida ng AMLAC para madagdagan ng ebidensya? Ano pa yung pasampida nila? Yung BIR records. So nakita niya ninyo kung gaano kabalahura itong ginawa. Ladies and gentlemen, I just want to emphasize on you na sa lahat ng usapin kapag kasuhan ng kinakailangan, probable cause po ang pinaka-justification para mailabas ang sabpina. Ang problema, wala silang ginawa. Walang probable cause. Ang problema, nagsampida para makakuha ng ebidensya. Sinampida si Trillanes. Nagsalita tungkol sa mga bank account, sa kung saan niya kinuha. Nilabag niya ang Republic Act 1405 na bawal ibigay ang mga bank accounts. Saan niya nakuha yun? Grabe. So, nakita ninyo, ang dami-daming depekto. Ang sunod pa, yun yung may envelope daw na pinamigay. Ang problema, wala naman silang detalye na sinulat para saan. Pwede ba nagbigay lang? Pwede naman. Mayaman, halimbawa si Sarah. Mga regalo ko sa inyo, maganda trabaho nyo ngayon. Yung mga issue na yun na hindi pa naipasa sa Senado, ay yun na yun ang issue. Na dapat siya naman desisyonan. Di ba? Mali ang Supreme Court. So ngayon, wala nang abutan kasi. Pero sa totoo lang, pwede pa nila aksyonan yan kaya mag-file ako ng motion for reconsideration. Para malaman, magiging guide sa bench and bar, o di kay mga abogado, at saka mga korte, kung ano ang dapat gagawin sa impeachment. Ngayon, maraming nagpapalabas ng sabpina ang House of Representatives. Hindi man lamang binigyan ng pagkakataon si Sara na kumontra.
After that, yung pinatawag nila, ipatawag nila ulit sa Senado. So, ang akin na masasabi dito, talagang walang kwentang ginawa ng Supreme Court. Hindi sila kikibo, naghabol yan para pamalit sa November. O kasi magre-retire si Gismondo sa November. Okay, hanggang dyan na muna tayo. At mga kanak ko, Raymond Ribocas, bumili ng gamot, bawal, natapos na, wala may resibo, misuse. Alam mo, Raymond Ribocas, nais ko lang idiin sa iyo na hindi mo naintindihan ang takbo ng hearing kanina. Sinabi na po ng testigo ninyo na hindi kailangan ang resibo. Acknowledgement receipt lang pwede na. Although sinabi niya kung nagsabi na kailangan resibo sa mga gamot, ang prinsipyo niyan ay hindi dapat ibigay. Kasi malalaman kung saan bumili. Sa Cotabato bumili pala eh. Adi, ito yun, si Toto Kosing yun. Kaya patayin natin yan. Ganun po yung Raymond Ribocas. Hindi nyo naintindihan ang takbo. Si Real Spicy. Atty. Toto, hindi po kikibo ngayon. Okay, Tartaro. Dapat Satanas imbestigan. Tapos si Silver Hair Home Care. Kasama ang Supreme Court sa dapat imbestigan. Si Raymond Ribocas. Okay? So, yung mga team replay, maging ano lang kayo, makisuyo na lang ako na i-like ninyo, subscribe, para naman matataas naman ang ating algorithm. Siyempre, may bumaba na sa akin, naging na-shadow ban kasi ako eh. Si Ronald Bual, gusto to, gandang gabi, bias ang witness nila. Oo nga. Raymond Ribocas, ayaw na nga sa pabili ng gamot. Okay, hanggang dyan lang at maraming salamat. Babalik lang po kayo mamaya, mga after 10 minutes.